Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Kailangan ko rin bitawan. So, do not be surprised if there's a rise. One, yung ayaw talagang maniwala. That for any reason, they want to get out, and well, I don't know what you want to accomplish, but if it's food for your family, medyo tatanggapin ko yan kasi hindi ko na kayo mapakain lahat eh. Noon may pambigay ako. Kung meron lang akong pambigay, ibibigay ko sa inyo araw-araw para mabubuhay kayo, makakain. Problem is, the funds are already depleted. Deplete na ang ano natin, ang kailangan natin ng magtrabaho yung iba. The challenges are daunting, but we will not be defeated because we have the strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. Sanay tayo yan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong. At ginagawa namin lahat ng magagawa, ginagawa namin para sugpuin itong COVID. But for yung mga rason na yan, yung ekonomiya, pagkain ng tao, i-balance mo doon sa lockdown. Yun na lang ang magawa natin, hinahabol natin. And then, maligaya ako. Kasi ang Russia, kaibigan natin ito. Hindi tayo lang, wala tayong away sa Russia. Kaibigan natin. Ang ano nila is, magbigay sila ng bakuna. Wala naman sila sinasabi, bayaran mo. Ito, tingin ko kay President Putin, tulong niya sa atin libre. Kaya ngayon, tinatanggap natin at kung ano ang supply, mag-usap pa kami kung ilan ang supply at kailangan natin may clinical studies na mag-injection muna tayo ng ilan, tapos tignan natin ang resulta. Ang ano yan is, you will be given the vaccine and ang reaksyon ng katawan mo, kung tatanggapin ba o hindi. Yan ang ano yan. So, there will be volunteers. Ako, pagdating ng bakuna, in public, para walang chat-chat dyan, in public, magpa-injection ako. Ako yung maunang ma-experimentuhan. Okay para sa akin. That's my... Sabihin ko rin kay President Putin, na tiwalang malaki ang tiwala ko sa your studies in combating COVID. And I believe that the vaccine that you have produced is really good for humanity. Kaya ako, para ipakita ako sa kanila na tiwala ako at hindi sila nagkamali, nag-offer. Ako, pagdating, yung doktor nila o doktor natin, ako ang unang magpabakuna. Tignan natin kung pwede ba. Kung pwede sa akin, pwede sa lahat. Ngayon, kung hindi pwede sa akin, yan nga ang problema eh. Kasi, siyempre, bigay, ito libre ito. Kung may magbigay na, I do not know what country, America, you'll have to pay for it, actually. The ones are working on
COVID sa vaccine sa Amerika is Pfizer, Johnson and Johnson. Kaya malaking kumpanya. Whether or not magbigay ng libre ang Amerika, wala pa akong, hindi ko naman sinasabi na hindi, pero ang sigurado ko ang Russia. Maghanap tayo ng Russian partner dito, papiliin sila natin ng tao so that they can work expeditiously. Maganda ang takbo ng kanilang tabang. We are extremely grateful. So, maraming challenges na, pero malapit na po. Maghintay kayo. Actually, ang vaccines, they are to be distributed worldwide na yan by September, October. Bibitawan na yan nila, dandahan. With the clinical studies, and if it's completed, ilalarga nila yan. Pero dumaan na sa kanila yung the measures that would ensure that it is really safe. Tapos na yan. Kaya lang, whether or not it is safe for a particular race, kagaya na Filipino o Chinese, hindi natin malaman unless we go into a clinical trials. Yan ang ibig sabihin dyan. So, ang akin na lang, hintay na lang kayo, kunti na lang talaga. By December, sabi ko, in the fullness of God's time, we will have hopefully, a COVID-free December and we can enjoy this Christmas season. Maghintay lang kayo, nandyan na. Ang sinabi ko sa inyo noon, vaccine. Ngayon, ang vaccine nandito na. Itong isulat dito, papasalamat ako kay President Putin ng Russia. Pero sabi niya noon, nung nagbisita ako sa kanya, sabi niya, if you have a medical question mark on anything about medicines or cures, feel free to call me, and anyone you'd like to be confined and treated here in Russia, we will. Yan ang sabi. And we will help you develop the medicines that your country needs. Sabi talaga niya, wala lang follow-up kasi it would require a constant communication and exchange of ideas. Napuputol because walang follow-up. I do not think that Russia would renege on its promise. And so I am asking the Secretary of Health to look for the best guy to be dealing with Russia in this area. The transfer of technology of the vaccine. So nandito sa harap ko ngayon ang papasalamat. Hindi ko na lang basahin lahat. Basta I said na galing sa puso ko, nagpapasalamat ho ako sa inyo sa mabuting loob ninyo sa Pilipino. And someday we will makabayad mo lang kami sa utang ng loob sa inyo. But I promise you that the Philippines and Russia will remain friends forever. And ako, I do not take sides in the geopolitical struggle. Basta ako, Russia. Salamat po, pipirmahan ko itong
then the next thing is I will ask the guy who's gonna deal with them. Itong contract tracing, by the way, bumalik sa akin yun. This has to be financed by government. Contact tracing means that yung people who are doing the actual tracing will have to travel to the place where the person in question resides. Kailangan ito ng sakyan. It's always, whatever it is in life really, pagkata. Ganito na lang. Nandito man si Secretary Anyo, magpahatid na kung anong sakyan dyan sa pulis, yung area na yan, doon siya sumakay. Doon sila sumakay, ihatid sila ng pulis doon sa boundary. Beyond that, ibang pulis na naman ang magsasalo sa kanila para hanapin yung tao. Because the police have the resources, pati yung barangay captains, na malaman nila kung saan ito nakatira. That would be the fastest way of doing the tracing. Kasi, pero kung may pera at may sakyan, the better. Hindi ko na mamulistya ang pulis. Pero kung wala, then the police has to sacrifice and contribute to the solution of the problem now. Yun ang mga pulis ko. Total, wala kayong masasabi sa akin. Full support ako sa inyo. At yung mga kaso ninyo na duty connected, huwag kayong mag-alala, sabi ko. Didepensahan ko kayo. And for those, maghintay lang kayo. Basta tutulungan ko kayong lahat. At hinihingi ko sa inyo, tumulong lang kayo rin sa ating bayan. Walk the extra mile to help our country. At sa ating mga kababayan, hintay ka lang. Nandiyan na yan. Pagdating yan, ako nga mauna. And then, I'm sure that it will be good for me and for us. Kindly include that, insert that in the talk sa programa. Importante kasi yan malaman ng mga barangay. I'd like to thank Secretary Anyo for his work in going after corrupt officials. Sabi ko na nga, ulitin ko, the reason why ang mga telco nahirapan kasi yung mga tower nila, it's not being acted upon, and there are so many requirements that are being asked by the local government officials. Ngayon, yung mga nahuli, talaga magdusa kayo. Sinabi ko sa iyo, I have never been serious as I can ever be in my life. Huwag kayong magkamali talaga. Ito, habulin ko kayo hanggang preso. Malalaki ho ang parusa ng graft and corruption. Huminto kayo at huwag ninyong pahirapan ang Pilipino, not the government. Kayo yung nagkaroon ng walang service, mahirap dito, kasi hindi sila makapagtrabaho, walang tower, marami kayong hiningi. Any permit for that matter. Mga sa local conversion, you know, a delay of 200 days is totally unacceptable to me. I've been a prosecutor sa Tanod Bayan noon, wala pa yung ombudsman.
At yan ang gusto ko talaga. My training at least involved a lot of prosecution of criminal cases in court sa corruption. So, yan ang ano ko ngayon. Maligaya ako sa trabaho ni Secretary Anyo. Talagang ipahabol ko kayo. Tsaka, walang pakiusapan. No mercy ako. Either supporter kita, tumulong ka sa election, sinabi ko sa inyo, ang pinakatulong na magawa mo sa akin is huwag mong pahirapan ang gobyerno to act. And these are the projects of government. Although hindi ang privado na kumpanya na gumagawa the actual building of tower, it is still a project of government. They are commissioned and paid by government exactly to do what they are supposed to do. To building the towers, to having a subdivision, getting a conversion sa council. Karamihan yan, city and municipal council. Do not give me that shit na abutin kayo. Kundi, demanda ko kayong lahat. Pero, schedule sa, by the time it reaches your table, the vice mayor should table it the following the following hearing, city council hearing. And after that, what is your objection? Wala naman kayong objection dyan. Cancer na, nawala ka na. Ako nga sabi ko, malapit ako. Tanungin mo yung dito, rito. Malapit ako sa tower. Nakikita ko yung pula na parang blinker. Kaya ko talaga, huwag kayong magkakamali. Itong PhilHealth, sabi ko, yayariin ko kayo lahat. Maniwala kayo. Yung mga inosente naman, wala kayong dapat, tahimik lang kayo at continue working. Pero yung ngayon ito, nakalusot kayo sa ibang maybe presidente, o dito sa akin, sad-sad talaga kayo. Maniwala. And with the help of mga cabinet members ko, hindi ko na lang ipagyabang, but these are people also, simple lang. Why? Why are they really helping me to get rid of you? Kung maaari lang patayin ka, alam mo bakit? Because simply, they love their country. Kung wala yung trabaho namin dito sa Pilipino, wala, it has no meaning. But the fact that they are here because they want to help their country. Ilan naman ang sildo nito? Si Secretary Lopez could go to the private sector, they can get 10 times the salary is getting. Gano'n rin si General Galvez, si General Anyo. Makahanap kan sila, magnegosyo sila, tutubo pa yung pera nila. But the fact is that they are also sacrificing. Ilan naman sweldo nila? Kakasakal kayo, bilyon-milyon kami dito. Pinakababa ako, Presidente. You know how totoo? How much? It's 194. Kukumute pa ako Davao, Manila. 2 asawa. Totoo man yan. So, alam man ninyo, noong nagkampanya ako, I was very honest with you. I said, I have 2 wives. So, when you have 2 wives, you have 2 families. Paano? Hindi, wala.